Ang kapalit ng pagsuway sa utos. Kapag pinag-uusapan ang mga salitang consequence ng kasalanan, marahil maraming hindi papansin sa content. At baka nga, mabash ka pa ng iba. Pero kahit iwasang pag-usapan ito, hindi tayo makakataka sa katotohanan na may kapalit ang bawat pagsuway. Ang kwento ni King Saul sa 1 Samuel ang isa sa mga classic example kung ano ang naging kapalit ng pagsuway sa utos ng Diyos. Sa pamamagitan ni Prophet Samuel, si Saul ang hinirang na hari ng Israel. Pero later on, sinuway niya ang utos ng Diyos. Noong tinanong siya ni Samuel kung bakit niya sinuway ang utos ng Diyos, hindi niya agad inako ang kasalanan, but defended himself. Kapalit nito ay ang pag-alis ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Ang Espiritu na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, kalakasan, at katagumpayan. At mula noon ay isang masamang espiritu ang nagpahirap sa kanya. And to top of it all, God anointed another king to replace him. Saul reaped the consequences of his disobedience. Pero bago natin isipin na naging napakabigat ng consequences sa kanya, alalahanin natin na masakit sa puso ng Diyos tuwing tayo ay sumusuway sa Kanya. Hindi niya gustong magdusa tayo. He is fully aware of the weight of our sin. And it's in His heart to discipline, to redeem, and to restore us. If God allowed Saul to continue to rule, tsak na matinding pagdurusa ang sasapitin ng Israel sa kanyang patuloy na paghahari. Ang kapalit ng pagsuway sa utos ng Diyos ay kamatayan. At iyan ang sinapit ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para pagbayaran ng ating kasalanan, kamatayan na laan para sa atin. Sa laki ng pagmamahal niya sa atin, inako niya ang kamatayan at muling nabuhay matapos at ang 3 araw upang tayo'y mabigyan ng panibagong simula at buhay na walang hanggan. We can never reverse the consequences of our sin, but we can always choose to turn to Jesus and let Him do His sovereign work to redeem and restore us. Let's pray. Lord God, I humbly admit that I have sinned. I can never erase what I've done, Lord God. So please forgive me. Restore my heart and the people I've hurt and affected. I trust in your saving grace. In Jesus' name, amen and amen. When was the last time you repented before the Lord? Humbly ask for forgiveness for your unconfessed sins and let Him redeem and restore you. Samantala, ang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. 1 Samuel chapter 16, verse 14. God bless everyone. I'm Jamie Santiago.